Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Diyos, Ikaw ay buhay. Diyos na mapagkailanman, Panginoon. Sa lugar na ito, God, ay tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, O God. As we standing in your holy ground, Lord God. As we standing in your holy ground, Lord. Cleanse us, Lord God. Cleanse us, Father, to your blood, O God, shedding in the Calvary, Lord Jesus Christ. Patuloy mo pong pagkalinisin ng aming mga puso, O God, sa mga bagay, inisip, sinabi po namin, Panginoon. Sa paumpisa po ng aming gawain, Panginoon, ang panalangin po namin, O God, ay makatagpo po kayo, O God. Maranasan po yung presensya mo sa lugar na ito, O God. Kaya sa lugar po na ito, Panginoon, ay patuloy po naming iniimbitahan ang iyong mayamang presensya, Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Father, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kumilos ka po sa buhay ng bawat isa, O God. Wala po kayong lalagpasan, Panginoon. Ni isa po na maliit o malaking pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Sa amang aspeto ng kanilang buhay, O God, ay patuloy mo pong katagpuin. Kaya sa lugar, Panginoon, na ito, lumalapit po kami, nagpapakumbaba sa iyong mayamang presensya, O God, na minsan pa, samahan mo po muli kami, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, ang pagsambang luwalhating pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, O God. At patuloy, Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita, O God, patuloy mo pong lakipan ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, O God, na patuloy mo pong gamitin ang kanyang mga labi, Panginoon, na magkaroon ng kapangyarihan, na magkaroon ng kalayaan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O God. At wala po kayong lalagpasan, O Panginoon, sa mga bawat isa sa amin. Patuloy mo pong buksan ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. And Father, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito. Anumang tangka ng kaaway sa lugar na ito ay patuloy po namin winawasak at sinisira sa pangalan ni Jesus. At sa iyo lamang namin pinagkakatiwala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Meron lamang po akong babasahin pong salita ng Panginoon sa aklat po ng Awit 103. Verse 1 to 4, si Yahweh ay purihin, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa kanyang pangalan. Purihin sa tuwina ang banal na pangalan. Si Yahweh ay purihin, o aking kaluluwa,
at huwag mong kaliligtaan mabuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay ililigtas at pinapaalala niya ang wagas niyang pag-ibig. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sabihin po natin sa kaliwat kanan, mapalad ka kapatid. Nakasama kita ngayon upang magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay po tayong pumalakpak. Ipagdiwang po ngayon ang aming pagpupuri at pasasalamat sa dakilang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Amen po ba? At ito po yung araw para ibigay natin sa Diyos. Walang iisipin, kundi ang kabutihan lamang ng Panginoon. Amen! Jesus, kailan ka man pupurihin Ang pangalan mo, Panginoon. Jesus, kailan ka man
glory, Lord God. Kulang pa po ang lakas na ito, Panginoon, upang ibigay po namin sa iyo, God. Sama-samang isisigaw ang kadakilaan ng pangalan mo po sa amin, O Diyos. Sama-sama, buong sigla, Panginoon. Hallelujah, Lord. Isang napakabuting Diyos po at walang sawang Diyos ang lagi pong kumakatok sa ating puso. Kapag tayo po'y nanghihina, ang Diyos po ang nagpapalakas sa atin. Nawawalan ng gana, napapagal. Ang Diyos po yung yumayakap sa atin. Wala po tayong maitatangi sa Panginoon. At wala po tayong maitatago sa Kanya. Amen po ba? Ang lahat po sa atin, ang buhay na ito, buhay na hiram, buhay na laan sa Diyos, buhay na maging karapat-dapat sa Kanya, ay nais po ng Panginoon ay magamit po sa Kanyang ubasan. Hindi man po naging tama yung ating puso sa harapan ng Diyos. Nariyan po siya. Patuloy niyang inaayos. Patuloy niyang minomold yung puso po natin. Sinishape niya para maging karapat-dapat po tayo. Hallelujah, Lord. Give you praise, you, Lord God. Hallelujah, Lord. My heart, Lord, will be faithful to you. Witness to you, Lord God. We hunger and defer to you, Lord. Ay maranasan ang pusong ito, Panginoon. You'll be faithful. You'll be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart, so Lord God. Hallelujah. Will be faithful, Lord. Yes, Lord. Will obey you, Lord, in the way you will lead me. With all my heart, Lord. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you, Lord God. I will love you. With all my heart, I will give all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my
Pwede po ba natin itong awitin? Ang isang kamay po natin ay nasa ating puso. Hallelujah! Will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, Lord, with all my heart, I will serve you. Ang pusong ito, Panginoon, ay maging karapat sa pag-ibig sa iyo ng ilang Diyos. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. All the people of God, with all my heart, I will love you with all my heart. I will give my all to you. with all my heart. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. Only the keywords to play. Sabihin po natin sa Panginoon ngayon, nakaharap siya sa atin. Yung puso nito ay patuloy po ayusin ng Diyos.
Allow me to pray, Panginoon. Minsan pa, with all our heart, with all our soul, with all of our strength, Lord. Allow us to worship you. Allow us to live for you and for you alone, O God. Panginoon, minsan pa, sa pag-aaral namin ng iyong salita, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon. Ako po na inyong gagamitin, Panginoon, ay mabanggit ko lamang, Panginoon, ng iyong kalooban. Wala akong masabi na magtataas ng aking sarili, Panginoon. Ikaw ang makita sa aking buhay. Ang bawat salita na mamutawi sa aking labi, Panginoon, ay dalangin ko na magbigay pag-asa, magbigay kaliwanagan, Panginoon. Bagamat, Lord, ang aming monthly theme ngayong August, Lord, ay medyo challenging, medyo, Lord, we know na medyo masakit, Lord, or mahirap, Panginoon. But, Lord, we will accept it. Because you know na that breakthrough discipline, Lord, that empowers is rooted from the love ng aming Panginoon. Lord, thank you for everything. To you alone, all the glory, all the honor, all the praises and adoration is we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat. Ayan. Surprise. Ayun po, no? Kailan ba? O actually po, 12 something eh. Magawawan na po yun nung may message po ako ni Pastor Jason na, ayun nga po, sinugod po si Shalom, no? We pray, no? Na maging maayos po yung kalagayan ng bata. And gayon pa man, hindi po natin pwedeng pabayaan or paghintayin ang Panginoon, no? We have to be always ready sa kung ano man yung pagbabago, no? Gaya nga po nun, dandig po pa sa boses ko na yung medyo ano yung boses ngayon. Kasi since kahapon, wala lang. Sapat po kahapon. Ayun po, no? Today is this month, is the 8th month, no? ng taon, August. And August na po ngayon, pangalawang araw. Thank you po. Pangalawang araw na ng Agosto. At ang gaya nga po ng nabanggit natin sa prayer is, ang monthly theme po natin ay breakthrough discipline that empowers. Sa mga merong life group leaders and mga potential life group leaders, meron silang meron kaming yung manual, di ba? Life group teachings. 52 life group teachings for life group leaders. Or for life group, sorry. And we can advance di ba? Na-advance natin yung mga teachings So na-anticipate natin kung ano yung susunod na mga team, di ba? Actually, next August, September is breakthrough goodness naman, di ba? Kung binabasa niyo po siya. And actually, kung binasa niyo po yung monthly theme o yung mga topic doon, kung mapapansin niyo po, yung second week ng August is breakthrough kindness. Kung babasahin niyo po siya. So, hindi ko po alam paano niyo po gagawin yun. Kung susundan niyo po yun sa life group po niyo, hindi ko alam kung paano niyo siya. Siguro hindi na-appropriate or hindi sa
ng printing, but napansin ko lang po yun sa life group teaching na yung week 2, breakthrough kindness yung topic niya. But anyway, ayun po, meron pong tanong sa bawat isa. Kamusta po kayo? Mabuti. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang buhay po ninyo? Kamusta po yung bahay po ninyo? Maayos po ba? Inaanay? Butas po ba yung bubong? May sira-sira po bang parte? Kamusta po yung bill ninyo? Na-receive na po namin yung bill namin sa kuryente. Kayo po, kado po yung bill po ninyo? At kamusta po yung puso? Okay naman po ba? Kasi, minsan, di ba? Especially the leaders here, yung mga workers nandito, minsan, maghapon na nandito, but sometimes, nawawala na sa isipan natin yung wellness minsan ng bawat isa. Masyado tayo nakapokus sa service, masyado tayo nakapokus, kailangan kong tumugtog, kailangan kong kumanta, kailangan kong maglingkod, kailangan kong mag-serve sa church. And minsan, nakakalimutan natin na kumustahin yung kalagayan ng bawat isa. So ngayon po, before we start, kamusta po kayo? And, ayun po, no? I don't know, but sinama ko to sa allow me to pray for a moment. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na mahabagin, Diyos na sumasagot, dumidinig ng aming panalangin, O Panginoon. Panginoon, hindi ko alam yung pangalan ng iba na naririto, Panginoon. Hindi ko alam kung ilang taon na sila, kung edad nila, kung saan sila nakatira, Lord. But Ikaw, O Diyos, alam na alam mo, O Panginoon, kung sino sila. Bilang mo yung mga buhok sa kanilang ulo, Panginoon. Alam mo yung sitwasyon na kinalalagyan nila, Panginoon. Alam mo yung mga suliranin na kinakaharap nila. Alam mo yung sakit karamdaman, Lord, na nagpapahirap sa kanila. Lord, I pray. Continue to touch your faithful, Lord. Continue to Lord, to release the resurrection power of the Lord Jesus Christ, Lord. I speak healing, I speak deliverance, Lord. I speak salvation. I speak reconciliation sa mga broken family, Panginoon. Sa mga broken relationships. I speak promotion, Lord. I speak career growth, Panginoon, in the name of our Lord Jesus. Anumang suliranin, anumang kalagayan ng kanilang puso, ng kanilang sitwasyon, ng kanilang bahay, ng kanilang pamilya, Lord. Ikaw, Panginoon, ang dalangin ko na magpuno sa anumang pagkakulangan sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang mag-provide lahat ng kanilang pangangailangan, O Diyos. Maraming salamat po. Dahil alam ko, O Diyos, na tinugon mo na ang panalangin ng bawat isa, Lord. Continue to comfort us. Continue to give us the perfect peace, Panginoon, na dulot ng iyong presensya, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayun po. No? Again, our monthly theme is breakthrough this. Nababasa ko laging disciple. Discipline that empowers, no? Kinuha po siya sa 2 Timothy chapter 1. Pwede po pating basahin yun. Sorry.
Ayan. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. And actually gusto ko po yung yung the way kung paano kinoconstruct or paano sinusulat ng mga author yung Bible eh. Yung bawat book sa Bible. Kasi una, ang sinabi diyan, but gives us yung power. Nagsimula siya sa power eh. Kapangyarihan, kakayanan, then sinundan ng love. Kasi what is power without love? Diba? Pwede mong ang tawag doon? Ma-misuse yung power eh. So, to balance that, you need love, no? Para yung usage ng power is about or incorporated ang love. But finally, noon yung self-discipline or sa ibang translation po is self-control, no? Which is, if you are familiar, no, doon sa fruit of the Spirit, I believe siya yung po yung panghuli. Tama po ba? Panghuli doon sa fruit of the Spirit. But, what's power, what is love, if there is no self-discipline? Pwedeng ma-overuse mo yung mga bagay na yan eh. Pwede mong ma-misuse yung mga bagay na yan. Kahit may love ka na, I mean may power ka na, minsan, yung wrong application ng love, kung hindi na ma-manage ng maayos sa ating sarili, magiging chaotic and destructive yung spirit na ang intention dapat ng Lord is magamit for us to be an effective and efficient servants of God. No? Again, ano nga po, self-discipline sa NIV, sa ibang translation is self-control. And yung mantitin po natin is breakthrough discipline that empowers, no? And can we go to the next slide? Yan. Wala yung background niya. Wala siyang background. Ayun. Nasaan? Ayun, no? Hindi niya dinisplay yung background niya. Ayun nga, breakthrough discipline that empowers. Actually, mas maganda kung mababasa niyo po siya. But anyway, no? Breakthrough discipline, ang pagdidisiplina po gaya nga po nung marami akong nabasa nung nakita nila yung monthly team eh. They were so excited kasi very interesting yung topic, very interesting yung team eh. Kasi nga, nagsimula sa tawag ba, gentleness, tas patience, tapos discipline. Di ba parang ano siya eh, pabigat ng pabigat. Yung ano niya, yung ano niya, yung weight niya, no? And kung isipin natin minsan ang discipline is parang restrictive, 'di ba? Parang ano po parang chine-choke ka or nakakasakal, parang limited ka sa galaw mo, limited ka sa kung ano yung pwede mong gawin, 'di ba? Parang ganun yung discipline eh, na parang it's some kind of punishment in a way sa ibang tao. But is it really meant to be a punishment, no? Pag dinidisiplina isang tao, is it meant to restrict a person, to prohibit a person to do such thing?
So, what is discipline, no? Wait lang po, tulungan ko na po sila. Ito na lang yan. Ayun po. Sorry po for the technical difficulties. Ayan. So what is breakthrough discipline really is? Or what it is meant to be? Ano ba talaga yung purpose ng discipline? Bakit tayo dinidisiplina? Bakit tayo, di ba, sa church, merong tayong tinatawag na disciplinary action. Ano yung mga clauses sa kanilang nakapaloob doon sa disciplinary actions? Ano yung mga grounds para mai-impose sa isang tao, sa isang worker, yung disciplinary actions, no? So, ano yung ginagawa? Ano yung point or ano yung goal o yung role o yung purpose ng discipline? No? So, ayun po. Nawala siya. Ayun. Ayan. Discipline is not intended for punishment. Hindi. Don't get the wrong idea po, no? Ang pagdisiplina po hindi siya ginagamit to punish a person. No? But it is intended for empowerment. Kaya nga, di ba, breakthrough discipline that empowers. It is to empower a person, not to punish. Discipline is not meant for power tripping or taking control over someone. But discipline is meant to elevate someone up to a higher level. Ito yung empowerment na tinutukoy ko po dito. Ito yung bagay na goal ng discipline. So kung sinasabi ng isang tao na dinidisiplina kanya, let's say yung magulang, dinidisiplina yung anak. Kung ang result nung pagdidisiplina nung magulang sa anak ay para mag-incur ng pain lang, mag-incur ng takot, mag-incur ng trauma, hindi po siya yung intended na purpose ng discipline. No? Self-discipline is an essential ingredient to succeed. Talents and skills are not enough to secure victories, but a well-disciplined person is more capable of achieving his goals than the undisciplined ones. Kahit na napakatalentado ng isang tao, kahit napakarami niyang alam, kahit napakadami niyang nalalaman, pero kung wala siyang disiplina sa sarili niya, hindi siya magtatagumpay. At magturo po kayo ng kahit isang champion sa basketball, champion sa boxing, champion sa kahit anong sport. Mga bilyonaryo na yumaman from ground to up, no? Lahat po sila may disiplina sa sarili. One way or another, sa kahit anong paraan meron silang disiplina. Especially yung mga businessman, di ba? If you will notice, yung kanilang routine sa paggising, napakaaga nilang gumigising, napakaaga nilang bumabangon. At pagbangon nila, anong ginagawa nila? Nagsiselfon ba sila? Hindi po. Anong ginagawa? Yung iba, nagbabasa sila ng isang book. Di ba?
tinatapos nila yung isang book sa isang upuan. Just to gain knowledge. Ganun sila kadisiplina sa sarili nila, so they achieve their goals compared to those talented and skilled but undisciplined people. So, ano yung meron sa isang disiplinadong tao? Sa anong meron, ano yung characteristic, ano yung attitude na meron ang isang tao na may disiplina sa sarili? Una, he has self-control. That's the first thing na meron ang isang taong may disiplina sa sarili. He manages his emotions well. That's very important sa isang disiplinadong tao. Alam niya kung ano yung emosyon niya. Actually, here's the tip ng ibang ng mga matured people, no, na you have to acknowledge your emotions. Kung galit ka, dapat you have to acknowledge na galit ka. Kung naiinis ka, dapat you have to acknowledge na naiinis ka. Kung masaya ka, you have to acknowledge kung ano yung nararamdaman mo. You have to be true to yourself kung ano yung emosyon mo. Kasi kung you will parang i-deceive mo yung sarili mo, ay hindi, okay lang ako, then you are not okay. You have to be true to yourself. You have to be open kung ano yung totoong nararamdaman mo. But you have to manage, or a person na disciplined, na may self-control, na ma-manage yung emotion niya. Hindi, daw galit siya, pero nakocontain niya. Ganun po ang isang taong may disiplina, may self-control. He acts appropriately and not impulsive. Hindi siya basta-basta kumikilos ng kung ano-anong bagay. Hindi niya ginagawa yung mga bagay out of his emotion. Hindi porket ang ganda niya, ang cute niya, so liligawan mo siya. Hindi po ganun. Hindi porket nag-chat is, uy, siguro pa siya ko na ito. That's not self-control. That's not managing emotions well. But, ang taong disiplinado na may self-control, hindi siya impulsive. Lahat ng plano, lahat ng pagkilos niya, may plano. Pinag-isipan, sigurado. Pangalawa po, a disciplined person follows rules. Another thing na ginagawa ng isang disiplinadong tao, sumusunod siya sa lahat ng utos, sa lahat ng instructions, and every details ng instruction, sinusunod niya. Every step, kaya nga di pa, saan, ano po ba yun? Branch ng, but anyway, ayun nga po, di ba, ganun ang discipline na meron kang set of rules na kailangan mong, you cannot escape a rule, a step. No? Ganun po ang disiplinadong tao. Pangatlo, strictly observes a schedule. No? Pagka ang oras ng gising ko is ganito ako gigising. Pagka ang oras ng tulog ko is 9 p.m., ano sa pa kanya tulog? No? Pagka, di ba, ganun ang tao ganun ang taong may disiplina na sinusunod niya, specifically yung schedule niya. No? Pagka alam niyang oras ng church, ang disiplinadong tao, alam niya na ito yung oras para pumunta, para maggayak, para maglinis, para magayos, doon siya pupunta ng church. Pangatlo, consistent. Doing things the right way every time. Ang disiplinadong tao, hindi lang po basta doing things every time.
the same way every time. But doing things the right way every time. Ayun po ang disiplinadong tao na may consistency, ginagawa niya consistently yung isang bagay all sa bawat pagkakataon. No? And I have a question. Wag niyo na pong sabihin no, na sa sarili niyo na lang po. Sa tatlo pong ito, ilan po dito yung check po sa inyo? Meron po ba kayong self-control? Do you follow rules? Are you consistent? Tatlo, dalawa, isa, wala. Aray ko. But anyway, no, discipline is not just necessary in family, no? Di ba dinidisiplina ng magulang yung anak? Hindi lang siya necessary sa school. Di ba yung mga teacher, minsan pinapatayo sa sa labas ng classroom, minsan pinagsusulat ng hindi na ako mag-iingay ng ilang page na ganun, di ba? Hindi na sa workplace. Di ba? Sa mga trabaho kasi meron din disciplinary actions din eh. Pagka na-late ng ilang beses, di ba? Yung tardiness, merong i-impose ng memo, may ganun. Hindi lang po sa community. Di ba? Pag kayo mga taong nagba-violate ng rules, jaywalking, naglo-loitering, di ba? Tinitikitan po sila, di ba? But hindi lang po ang pagdidisiplina ay hindi lang sa family, sa school, sa workplace, sa community, but even here sa ministry. But even sa personal na buhay po natin. No? Discipline is also important in someone's calling. Ito na po yung papunta na po tayo sa topic. No? Ang pagiging disiplinado po o yung self-control o yung pagpipigil sa sarili importante rin po sa purpose natin, sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ngayon po, may aaralin tayong buhay ng isang tao sa Biblia. How someone, a gift from God, an answer to his parents' prayer, a miracle, chosen by God, anointed by God, end up failing and losing his purpose, his calling. Merong isang tao, actually marami, but magpo-focus na po tayo sa isang tao. He was gift from God eh. Ipinalangin siya ng kanyang ama. Kasi yung asawa ng kanyang ama, yung kanyang ina, hindi magkaanak. Barren yung kanyang ina eh. So, nanalangin yung ama niya, and tumugon ng Lord. So, itong taong ito, he is a miracle. No? Himala, itong produkto ng himala, itong taong to. At hindi lang siya basta miracle. He was chosen by God. He was separated for God. And he was anointed by God. Meron po kayong idea kung sino yung tukoy ko? No? This is the sad and tragic story of Samson, a man who was anointed to lead the fight against the oppressor of Israel, but lost everything because of lacking of self-discipline. Again, self-discipline is also important in our calling. Sa pagkatawag natin, sa pagmi-minister natin, sa purpose natin, importante ang self-discipline. At ang title po na ito, ng teaching po na ito, ay Spiritual Discipline, Keeping the Purpose. Actually, way back June 10, 2024, obviously, siguro po marami sa inyo hindi na makakaalala nun. But
I was assigned po na, ano po yun 8 nights of prayer para sa June 30, 2024. Alam niyo po yung nangyayari sa June 30, 2024? Hindi niyo na po alam. Ayun po yung 8th anniversary ng JL Tangos. And meron po doon, before doon, merong tayong 8 nights of prayer. And one thing na na-assign po sa akin, na-assign po ako na sa 8 nights na yon, and nabigyan po ako ng pagkakataon, and to God be all the glory, praise God, no, na makapag-exhort po. At actually, yung title ko po, ang title ng topic ko po noon Spiritual Discipline, Keeping the Anointing. So, somehow, almost identical sila, but eto, mas expounded and mas maraming detalye, no? So, gaano ba kahalaga yung purpose? Bakit we have to keep our purpose? Bakit we have to keep our anointing? For a born-again Christian who is now living with a clear view of his purpose, kasi dati, hindi natin alam Kasi ang alam natin before, nung hindi pa tayo Kristiyano, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, nung wala pa tayo dito, ang alam natin, ang buhay, para lang magpayaman, para lang maging successful sa buhay, para lang makapagtapos ng pag-aaral, para lang makapagtrabaho, para lang magkadegosyo, para lang makapagpamilya. Ayun yung alam natin na purpose natin sa buhay. But in reality, as nung na-born again tayo, nalaman natin yung tunay na dahilan kung bakit po tayo naririto. And that purpose is everything for a Christian. A person losing his purpose, the meaning of his life, the reason of his living, losing a purpose is losing a life. Pag nawala na yung dahilan, pag nawala na yung kadahilanan ng buhay ng isang tao para wala na siyang buhay, ano pang silbi ng buhay kung wala ng dahilan para mabuhay? Kung ito pong electric pan na ito, hindi na siya gumagana, hindi na siya maayos, wala nang electrician na makakapag-repair sa kanya, hindi na siya mapapakinabangan, ano pong gagawin sa kanya? I-dispose na po siya, di ba? That's the same thing. Kung hindi na mapapakinabangan yung buhay, kung wala nang purpose yung buhay, para saan pa? Amen po. So again, we keep the purpose by being disciplined spiritually. Siyempre, nandun yung physical discipline, nag-exercise tayo, kumakain tayo ng healthy na pagkain, natutulog tayo sa tamang oras, and I hope natutulog tayo sa tamang oras, but aside doon sa physical requirements, even sa mental requirements, emotional requirements, importante rin yung spiritual requirement. Kaya dapat, we have to be disciplined spiritually to keep the purpose. Hindi ko na po babasahin kasi masyado po mahaba yung Judges chapter 13 to chapter 16 kasi 4 na chapters po yan. But we will talk about Samson. Who is Samson? No? Sino si Samson? Samson is son of Manoah to his barren wife. Si Manoah po is descendant ni Dan. Yung ikalimang anak ni Jacob, no? Or so he is Danite, o yung term sa kanila. At may asawa siya na hindi makapag-conceive ng anak. Barren yung kanyang asawa. But sabi po doon, no, sa Judges chapter 13 verses
2 to 3. Now there was a certain man from Zorah of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, indeed, now you are barren and have borne no children. But ang sabi po doon, but you shall conceive and bear a son. No? Again, Samson is a product, is the answer to Manoah's prayer, to his father's prayer. Samson is a miracle. No? Ayun po si Samson. Anak po siya ni Manoah at ng kanyang asawa na hindi naman binanggit ang pangalan. Pangalawa po, Samson is a Nazirite or Nazarite sa ibang term. No? But they are referring to the same thing. Sa Judges chapter 13 verse 5, sabi po doon, for behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazirite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. So even before he was conceived, bago pa ipanganak, bago pa mapunta sa womb, sa sinapupunan ng kanyang ina si Samson, dinedicate na siya. Dedicate na yung buhay niya. Meron na siyang purpose. Meron na siyang reason. Meron ng calling. Ayun na yung calling niya. To become a Nazirite. To become a deliverer ng Israel out of the hand of the Philistines. No? Pangatlo po, he was gifted with extraordinary strength. Though hindi po explicitly sinabi diyan na ang Lord binayayaan siya ng malakas na pangangatawan, but kung babasahin niyo po yung Judges 13 to 16, you will notice grabe yung mga feat ni Samson. Grabe yung mga libo-libong pinatay niya, yung mga ilang taong, di ba? So, and even he fought a lion, no? And we will talk about that later, about that lion, no? And the Spirit of the Lord began to move upon him at Menahedan between Zorah and Eshtaol. No? The Spirit of the Lord who was with him empowers him with extraordinary strength. Again, ito po yung importante. Nasa Judges chapter 13 verse 25. Pwede po natin basahin yun. I just want to point out something. Judges chapter 13 verse 25. Ay, sorry nga. Sorry. Okay na pala. Okay na. Sabihin ko lang. And the Spirit of the Lord began, no? Nung ipinanganak siya, doon nagsimula, nung isinilang si Samson, doon nagsimula yung pagbaba ng banal na espiritu sa kanya. And we have to take note that detail. Kasi importante yung role ng Spirit of the Lord doon sa power, doon sa extraordinary strength ni Samson. At ini-empower siya ng Lord to fulfill his purpose. Ano yung purpose ng Lord sa kanya? For him to become a Nazirite and the deliverer of his nation. Ayun po yung purpose ni Samson. Ayun po yung dapat gawin ni Samson. Ayun po yung dapat na maging role ni Samson. So binanggit po natin, panghuli, that he is the 12th and last judge of Israel.
Or at least, siya po yung last na judge na naitala sa Book of Judges. Somehow, someone can argue na si Eli and some prophet Samuel, they are also judge. Kasi nga, prior sa pag-transform ng ng transition ng leadership from the old way ng mga judges into monarchy na 'di ba nagsimula yung kings, 'di ba? Nagsimula sa unang hari ng Israel na si Haring Saul, no? But sa Book of Judges, si Samson yung huling naitala na judge. So what's a judge? Hindi po siya yung judge sa panahon po natin na nasa korte, na minsan nagkakasal, na minsan nagbibigay ng justice. But somehow, may role din na parang gano'n na nagbibigay ng justice. Think of a judge sa panahon nila Samson as a ruler. Kasi nga, as a ruler, as a leader, and a tribal chieftain. Para po siyang dato, no? Sa pre-colonial na Philippines, no? Na parang mga dato, yung mga raha, para po silang ganun. But, not in the way na, kasi nga, ang mga dato po natin is mga mga sumasamba sa, mga pagan po sumasamba nga sa anito, sumasamba ko sa kung saan. But, ito po, ang mga judges, they were all appointed by God. No. Hindi sila polytheistic or maraming Diyos. No. So, nabagit po natin yung Nazirite. At ang Nazirite po, meron po siyang panata or the Nazirite's vow. No. Ang isang Nazirite, which is Samson, no, he is a Nazirite. Even before he was conceived, ang sinabi ng angel of the Lord, magsisilang ka, sinabi ng angel of the Lord doon sa nanay ni Samson, magsisilang ka ng isang lalaki at magiging Nazirite siya. So even before, sinabi na ng angel of the Lord, Nazirite to si Samson. So what is a Nazirite? Merong vow Sa Numbers chapter 6, mababasa niyo po doon, yung mga dapat gawin at dapat iwasan ng isang Nazirite. Ayun. Una po, abstain from drinking wine and eating anything made from or with grape. Siguro sa mga matatagal na po dito, matatagal ng Kristiyano, alam na nila yung story ni Samson, mostly alam natin, of course, yung sa buhok niya. Tapos alam natin siguro yung pag-inom niya ng wine, no? Na isang Nazirite hindi pwedeng uminom ng wine. But, as I was reading, hindi lang pala pag-inom ng alak o nakalalasing na inumin yung ipinagbabawal sa isang Nazirite. But even eating anything made from or with grape or anything from grapevine. Yung mismong puno ng ubas. Even yung ubas na fresh, even yung pasas, anything na may kinalaman sa ubas, bawal sa Nazirite. Pangalawa, a Nazirite shall not cut his hair. Kasi nung time na yun, sa isang Nazirite, reflection ng holiness ng yung buhok, no? So, bawal o hindi pwedeng putulin ng isang Nazirite ng kanyang buhok. Or, may technicality po dito sa ano na to. Kasi meron kayong, kung babasahin yung again yung chapter 6 ng Numbers, meron po doon na pagka
Merong case doon na aahitin niya yung buhok niya. Then, mag-offer siya ng something. You can read it kung gusto niyo po. And I believe meron lang po kayong Bible po kayo. Pangatlo po, na hindi pwedeng gawin isang Nazirite, he can never touch or go near a dead body. No? Hindi siya pwedeng lumapit, hawakan ang isang patay, tao man, or kahit hayop. A Nazirite is separated for God, dedicated for God. No? And a Nazirite must remain holy. Sabi po doon sa Numbers chapter 6 verse 5, until the days are fulfilled for which he separated himself to the Lord, he shall be holy. Kailangan niya manatili yung kabanalan. Paano siya mananatili sa kabanalan? By following these vows. Itong mga rules na ito o yung kautusan na ito sa isang Nazirite. Hindi siya pwedeng kumain, uminom ng anything with grape. Hindi niya pwedeng putulin yung kanyang buhok. At hindi siya pwedeng lumapit, humawak ng patay. That will keep him holy. Aside doon, syempre, sa pag-commit ng kasalanan. Ito yung very specific sa isang Nazirite. Kasi yung Ten Commandments, in general po yun para po yun sa lahat ng mga Hudyo So, ito, very specific po ito sa isang Nazirite. And those rules seems to be unrelated sa holiness. But again, meron siyang deeper meaning but hindi ko na po siya isasama dito kasi masyado po tayong haba. But meron siyang deeper meaning Yung grave, yung buhok, even yung dead body, bakit hindi pwedeng lumapit, hindi pwedeng hawakan ni Samson ng isang Nazirite? Bakit hindi pwedeng gawin to ng Nazirite? Merong deeper meaning Merong spiritual meaning. But again, hindi na po natin tatalakayin yun. These are the vow. Ito po yung vow ng isang Nazirite. And I've said it before, kanina, for a Christian, sa atin po, our purpose in life is our everything. Kung mawawalan tayo ng dahilan, kung wala na tayong reason sa buhay, bakit pa tayo? Di ba? Ano pang saysay ng buhay? Kung hindi rin lang mamaluluwalhati ang Panginoon, kung hindi rin lang mapaparangalan ng Panginoon, ano pang saysay ng buhay? And, again, it is the sad and tragic story ni Samson. Samson had broken his promise, his purpose, his calling. Samson broke his vow. Nung una, he ate the honey from the carcass of the lion he had killed. Ito yung sinasabi ko kanina na pumatay siya ng isang leon. Papunta siya doon, meron siyang mga Philistine meron siyang nakitang babae, nagustuhan niya yung Philistine na babae, Pilisteyang babae na gusto natipuhan niya. At actually, kalooban ng Panginoon, na ikasal siya doon sa babae na yun. For him to invade the Philistine. It's a very strategic tactic ng Lord But again, on the way siya doon sa tahanan or doon sa place ng babae, may nakita siya, inaangilan siya ng leon. And for some reason, pinatay niya yung leon. Tapos iniwan niya. Then, some other time, nakita niya ulit yung bangkay ng leon.
nabasa ko sa Tagalog na version ng Bible is, napaisip siya nung nakita niya yung leon. And, inisip niya kung lalapitan niya ba o hindi. And his curiosity get the best out of him. Nilapitan niya. At nung nakita niya yung leon, doon sa bangkay ng leon, nakita niya na may pulot-pukyutan doon sa leon. Merong honey. Kumuha siya. And again, one of the rules ng isang Nazirite, he should never go near nor touch a dead body. Ito po, lumapit siya, hinawakan niya, and kumain siya ng honey from doon sa bangkay ng leon. At alam niya na mali yung ginawa niya. Alam niya na against yun sa pagiging Nazirite niya. At meron kasi doon sinabi sa verse 9, no, na hindi niya yung sinabi sa kanyang magulang. Tinago niya yun. Nilihim po niya yun. Pangalawa, he hosted a wedding feast. Immediately after that, no, nung kinasal sila, nung kanyang Pilistea na asawa, nagkaroon sila ng pagdiriwang, salo-salo. At ito po, hindi po ito katulad nung kay Jesus, no? Naalala niyo po yung first miracle ni Jesus sa Cana. When he turned the water into wine. No? Ito po kasi, hindi siya Jewish custom. It is something, ito yung wedding feast na ito is a Philistine custom na 7 days silang magse-celebrate. 7 days of feast. At heavy, and they drink heavily dito sa feast na ito. And again, though hindi explicit na sinabi ng Bible, ng Judges chapter 14 verse 10, na si Samson ay uminom ng alak. Pero, ito pong feast na ito, na he was the host, no? Siya po yung host eh. Siya yung pangunahing pandangal, tama po ba yung word ko? Na, siya po yun eh. Yung nag-host nung feast na iyon. So, we can assume na or hindi man siya umano dun sa tumikim or nag-ano dun, but he led those people doon sa hostility, doon sa rave nung feast na yun. And again, these are Philistines. These are pagans. Pangatlo po, his hair was cut. Kanina, from Judges chapter 14, ito po, Judges chapter 16. Then she lulled, si Delilah po ito, him, Samson, to sleep on her knees and called for a man and had him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him and his strength left him. Si Delilah po is also not a Jewish, no. She is also a pagan. No? It was the woman to whom he was in love. Ito yung tao, ito yung babae na minahal ni Samson eh. That made the final blow sa kanyang downfall. Nung una, actually yung downfall ni yung downfall ni Samson hindi naman nagsimula doon or hindi nagdag sa pagputol ng kanyang buhok eh. Nagsimula siya
the moment na hindi niya na ginawa yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. No? It was at this moment when the Spirit of the Lord left him. Again, sinabi ko pa kanina na you have to take note yung role ng Spirit of the Lord sa extraordinary strength ni Samson. And when the Spirit of the Lord finally left him because he disobeyed, because he broke his vow, the Spirit of the Lord left him. Losing the anointing. Wala na sa kanya yung anointing ng Panginoon. No? Wala na sa kanya yung power, extraordinary power. No? Number one, Samson did things. No? How Samson lost his anointing? No? Samson did things he wasn't supposed to do. Committing sins drift us away from the holy presence of God. Meron siyang set of rules na inimpose sa kanya. Bawal yung grave, bawal yung hindi pwedeng putulin yung buhok. Bawal lumapit, humawak sa patay. And he violated all those things. So yung pag-commit natin ng kasalanan, paglabag natin sa kaloob ng Panginoon, it drifts us away from the holy presence ng Lord. Nawawala tayo sa kalooban ng Panginoon, nawawala tayo sa presensya ng Panginoon that causes us to lose the anointing. Pangalawa po, Samson hid what he did from his parents. Di ba? Tinago niyo yun eh. Nung pinatay niya yung leon, hindi niya yun pinaalam sa magulang niya. Nung kinuha niya yung tinikman niya, kinain niya, lumapit siya doon sa patay na leon, tapos ibinigay niya doon sa magulang niya. Hindi niya rin sinabi yun. Marami siyang bagay na inilihim. Mga bagay na dapat ikokorek siya. Mga bagay na dapat itatama siya ng mga magulang niya. But because tinago niya yun, of course, hindi nalaman ng magulang niya, hindi siya nakorek. Hindi siya naitama. Nagpatuloy siya doon sa maling at liko na gawain niya. Doing things without supervision and guidance will only lead to destruction. We should always seek supervision and guidance. We cannot do it alone. No? We cannot do it on our own. Kailangan nating humingi ng tulong. Kailangan nating humingi ng payo. Even our leaders, humihingi po sila ng tulong sa iba't ibang tao kung hindi nyo lang po alam. Siyempre, hindi sasabihin sa inyo yun kasi nga, unless kung kakailanganin na hingin po yung inyong suggestion, but our leaders are seeking correction, seeking guidance from other people, and most especially seeking guidance from our Lord, most especially. Pangatlo, Samson was surrounded with wrong people. No matter how good a person is, if he is in a bad company, he will easily be corrupted. Kasama niya si Delilah. Supposedly, dapat hindi eh. Hindi naman kalooban ng Lord na mapasama siya doon kay Delilah eh. But, he was there doon sa lugar na yun kung saan niya nakita si Delilah. At si Delilah yung nag-cost o yung nagbigay ng final blow sa kanyang downfall. Na sana hindi. Kung nirefrain niya ng sarili niya na hindi, dito ako sa Israel, dito ako sa lugar ko, sa tahanan ko. Kasi ito yung tao, ito yung people ko eh. Ito yung pinamumunuan ko. Again, he was a judge.
of Israelites. Ang role niya is to lead the people of God. But he was there, kasama niya, a pagan person. So how can we keep the purpose? No? Next slide po. We are nearing the final countdown. No. How can we keep the purpose? No. If committing sins, kung tinatago natin, kung hindi tayo nagsisik ng guidance sa ating mga leaders, sa ating mga magulang, sa mga matured na tao, kung surrounded tayo ng mga maling tao, ayun yung mga nagiging way to lose our anointing. But how can we keep our anointing? Number one, wholehearted surrender. We have to surrender ourselves to the will of God. Hindi yung kalooban natin, but yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung kagustuhan natin, but kung ano yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. No? Sabi po sa Luke chapter 22 verse 42, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Sabi po ni Jesus, nevertheless, not my will, but your will. But yours, may is yun eh. But yours be done. No? Hindi yung kalooban po natin, pero yung kalooban ng Panginoon. Doing the will of God will never be an easy task. Mahirap po ang pagsunod. Mahirap po sumunod sa kalooban ng Panginoon. But it will hold us steady in the presence of our Lord. Pangalawa po, be teachable, humble, and receptive. Accept correction. Seek guidance. Mahirap itama, mahirap idisiplina. Masakit. Totoo po yun. Pero, we can only be na mag-level up, na mag-improve kung tayo ay i-correct, kung tayo ay tatama. Diba? Kung isang tao ay paulit-ulit yung pagkakamali niya, mali yung ginagawa niya, at walang nagtatama sa kanya, buong buhay niya mali yung gagawin niya. Buong buhay, paliko yung daan na tatahakin niya. We have to accept correction and seek guidance. Proverbs chapter 12 verse 1, whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Sabi po ng Bible. No? Pangatlo po, be careful to the people around you. Ito po yung panghuli. Your surroundings greatly affects your attitude. Your attitude affects your decisions, and your decisions produce results. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Or sa ibang translation, bad company corrupts good character. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. We have to surround ourselves ng tamang tao. Hindi porket masayang kasama, tama. Hindi porket nililibre tayo palagi, tamang tao yun. Hindi porket napapatawa tayo palagi, hindi porket laging nandyan sa tabi natin, laging available. Sometimes ganun tayo, kung sino yung available, sila lang yung gusto natin kasama. But sometimes, we have to assess, we have to think, ano ba yung influence nitong taong ito sa buhay ko? Napapabuti ba ako o napapasama? For our conclusion po, the fruit of the Spirit is not to be passively manifested. It has to be actively chosen to display. Minarinig po ako si before na kasi po last time, di ba? April po ba yun? Is kindness, breakthrough kindness, no? That heals ba? Or something. Na-assign din po ako dun na magturo. Ang title ko po kasi noon is Choose Kindness. And someone, minarinig ako na hindi po dapat choose
yung kindness. Dapat normal siya o natural siya na nagmamanifest sa buhay mo. But I have to disagree to such statement. Kasi you have to actively choose eh. No? Hindi mo pwedeng, kasi meron tayong choice eh. No? As a Christian, tao pa rin tayo. We still have the free will. Ang kaibahan lang natin sa ibang tao, alam natin kung ano yung dapat natin i-manifest. Alam natin kung ano yung dapat natin ipakita. Di ba? Ang sabi ng fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, self-control. No? But we have to choose eh. We have to actively choose to show love instead of hate. To show goodness, to show compassion, to show kindness sa ibang tao. No? Pangalawa, discipline may feel too restrictive, but it will help us remain in the center of the will of God, allowing us to keep our anointing and purpose. Sige po, tayo po ay tumayo. Ayun, change lang po ako ng mic. When you are alone, no? Kapag nag-iisa na po tayo, ano na po yung ginagawa natin? Di ba? Pagka wala ng ibang nakakita sa atin, kapag there's no other people around, let's say, nasa isang lugar tayo, nasa isang kwarto tayo, ano na yung ginagawa natin? Ano yung video na pinapanood natin? Ano yung mga contents na binabasa natin? Ano yung mga reels na pinapanood natin? Ano yung mga TikTok videos? Ano yung mga ini-scroll natin? Ano yung mga web pages na binabrowse natin? Ano yung ginagawa natin during those times na tayo lang mag-isa? To keep the anointing, to keep the purpose, we have to actively choose to self-discipline ourselves. Hindi pwedeng kapag pinagsabihan lang tayo tsaka lang tayo aayos. Dapat on our own, ina-assess natin yung sarili natin. Tama ba yung ginagawa ko o mali na ako? Mabuti pa ba yung ginagawa ko o masama na? Kalooban pa ba ng Panginoon yung ginagawa ko o hindi na? Remember, being undisciplined may cost us our anointing. Katulad ng ginawa o nangyari doon sa tragic story ni Samson. He lost his purpose. He lost the anointing. The Spirit of the Lord departed from him. And losing the anointing is losing the empowerment of God. Breakthrough, discipline that empowers. Kung wala na yung anointing, sino na mag-empower sa atin? Kung wala na yung Holy Spirit sa atin, sino na yung magtuturo sa atin? Sino na yung magkokorek sa atin? Sino na yung magkukonvict? Yung kay Samson po, hindi siya, nung pinutol yung kanyang buhok, hindi doon nagsimula yung downfall niya. Ang downfall niya nagsimula doon from the moment na he drifted away slowly from God. Mga panahon na hindi niya napapansin, nawawala na pala siya sa kalooban ng Panginoon. Again,
He was chosen by God. He was anointed by God. Tayo po minsan ganon. We are all chosen by God. We are all anointed by God. Hindi po tayo accidentally na narito. Tayo pipinili ng Panginoon para sa isang tungkulin. But sometimes, darating tayo sa punto, we will be drifted away from the shore. Mapapadpad tayo. Sasakay tayo sa isang bangka, mapapadpad tayo doon. Sasagwan tayo ng konti. Nung una nakikita pa natin yung pangpang, okay pa. Sumagwan pa ng konti, medyo lumalayo na, pero kita pa. Pero dumarating yung pagkakataon, hindi natin napapansin. We are too far away from the presence of God. Hindi na natin makita. Nasaan na yung pangpang? Nasaan na yung shore? Nasaan na yung safe place? You will realize that you are in the middle of the ocean, seeing nothing but water. Sa paligid, puro tubig na lang. Hindi mo alam kung saan ka sasagwan kasi wala ka na makita. Wala ka na makitang lupa. Hindi mo alam kung saan ka titingin. Hindi mo na alam yung direksyon. But there was a story, a very short story sa Bible. A good shepherd will always find his lost sheep. Kahit isa lang yan. Kahit iwanan niyo yung 99 na ibang tupa niya, hahanapin niya yung nawawala niyang tupa para ibalik doon sa lugar na kung saan siya nararapat. Doon sa lugar na kung saan siya napapabilang. You do not belong to this world. Hindi po tayo napapabilang sa mundong ito. We do not belong to this world, but we belong to our Lord. So when we feel na parang napakalayo na natin sa Lord, na parang napakahirap, na parang hindi na natin alam yung mangyayari sa ating buhay. Ask God to find us. Nalingapin niya tayo sa kanyang presensya. We will sing. Join me.
bawat araw ay maranasan ko. Dalapitan mo hanggang magalan ng lubos. Pagmamahal sa'yo, ilapit mo ako sa puso mo. Ilapit mo ako sa'yo, sa puso mo. Sa bawat araw ay maranasan ko. Dalapitan mo hanggang magalan ng lubos. Pagmamahal sa'yo, ilapit mo ako sa puso mo. Ilapit mo ako sa'yo, sa puso mo. Sa bawat araw. Sa bawat araw ay maranasan mo. Kalapitan mo hanggang magalang ang lubos. Pagmamahal sa'yo, ilapit mo ako sa puso mo. Sa puso mo, Panginoon. Sa bawat araw ay maranasan mo. Kalapitan mo hanggang magalang ng lubos. Pagmamahal sa'yo, ilapit mo ako sa puso mo, Panginoon. Ilapit mo ako sa'yo, sa puso mo. Sa bawat araw ay maranasan mo. Kalapitan mo hanggang magalang ang lubos. Pagmamahal sa'yo, ilapit mo ako sa puso mo. Ilapit mo ako sa puso mo. Ilapit mo ako sa puso mo. Lord, we do not want to lose our anointing. We do not want to lose our purpose in our life. Dahil kung wala na ang dahilan, Panginoon, ang buhay namin, para saan pa? Para saan pa kami mabuhay, Panginoon? Ano pang saysay ng aming buhay kung hindi na ikaw yung naitataas? Ano pang saysay ng aming buhay kung hindi na ikaw yung nanadakila? Ano pang saysay ng aming buhay, Panginoon, kung hindi na ikaw yung nasusunod? Kung hindi na kalooban mo yung nangyayari sa aming buhay? So Lord, when there were times na we're so far away from you dahil sa aming katigasan ng ulo, sa kawalan ng disiplina, Panginoon, continue to draw us nearer to you, Lord. Touch us once again. Revive us once again, Lord. Restore our soul. Revive our spirit. Renew our mind. Keep the anointing in us, Lord. We want to remain. We want to stay, to linger in your presence, Lord. There's no place that we could ever be but in your presence only, Lord. Patuloy ka pong manghusap sa puso sa bawat isa po, Panginoon, sa amin. Patuloy po na siliksikin mo ang aming puso at isipan. Sa lahat ng mga maling kaisipan,
maling behavior, maling attitude, Panginoon. Correct us. Even it hurts us, Lord. Kung hindi mo kami itatama, kung hindi mo kami i-correct, kung hindi mapipix yung mga maling bagay, maling attitude, maling behavior sa aming buhay, Lord, patuloy kaming mawawala sa iyong presensya. So Lord, we are asking you to correct us, to refine us. Even if it means to break us, Lord, do it, Lord. Break our heart. Kung ito yung kailangan para mapix yung aming puso, yung aming isipan, para manatili kami sa iyong presensya, manatili kaming lumalakad sa iyong kalooban, Lord. Break our hearts if it needs to be broken, Lord. Kung ito yung magiging dahilan, kung yung maling kaisipan namin, kung mali yung behavior namin, yung paglabag namin sa kautusan mo, sa kalooban mo, Panginoon, kung yung katigasan ng aming ulo, yung maglalayo sa amin sa iyo, Lord, we are willing to feel the pain, to be hurt, if it means taking away all these things na nagiging dahilan para sirain, guluhin yung aming relasyon sa iyo. Give us the mindset, Panginoon, na hindi tinitreat as restrictive, as punishment, yung discipline, but a way to empower us, but a way to allow us to grow, Lord. Bigyan mo kami ng mindset na ang isipan, Panginoon, ay hindi parusa, hindi pagpapasakit, Panginoon, kundi pagkakataon. Ang bawat pagdidisiplina ay pagkakataon, Panginoon, upang kami lumago at manatili sa iyong mayaman na presensya. And Lord, I declare the choice, Lord, over the lives of your faithful. I declare the choice, Lord, over the lives of the family of each and every one of us, Panginoon. From the relationship ng mag-asawa, ng anak sa magulang, ng magkapatid, Lord. Magkaroon ng pagkakaunawaan na ang pagdidisiplina ng magulang, Lord, ay parte ng pagre-rebuild or pagre-refine ng pag-uugali for a greater future, for a better future, Panginoon. A secured future, Panginoon. Maunawaan nito ng bawat isa na ang pagdisiplina ng aming mga magulang, ng aming mga leader, Lord, ay parte ng kanilang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. To you alone, all the glory, all the honor, all the praise and adoration, this we pray. In Jesus' name, amen. God is good. And all the time. God is good. Malakas na pagpalakpak sa dakilang Diyos. Hallelujah! We come to this place, O Lord God, and seek your face, Lord. Hallelujah! Sabay-sabay po tayo pumalakpak sa Panginoon. Ibinigay na po ng Diyos ang tagumpay sa atin ngayong umaga. Amen! To this place, we seek for your face. We offer our praise. We believe to you alive. Lift up our hands and say, We come to this place. we come to this place. We seek for your face. We offer our praise. We believe to you alive. Lift up our hands and say, it's your presence.
Panginoon. We commit to you our life. We lift up our hands. We come to this place. We come to this place, we seek for your face. We offer our praise. We commit to you our life. We lift up our hands and say, it's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire, revive us. We believe, we receive, we believe, we believe, we believe, we believe, we believe, we receive. Holy Spirit, dwell in us, dwell in us, dwell in us, dwell in us. Sa Diyos ang mataas na papuri. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Napagpahala po tayo sa mga salitang ating narinig. Amen. Ngayon naman po, pagpapalain naman po natin yung gawain naman po ng Panginoon. Amen. Darako na po tayo sa gawain po ng pagbibigay. Amen po. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. At ang pagmamahal na yan ay ipakikita po natin sa pamamagitan ng pagbibigay sa gawain po ng Diyos. Amen po? Sabi po sa Malakay 3:10, Malakyas 3Gs, kabisado na po natin. Sabi po rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Verse 11, hindi ko rin ahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Amen po. Kanina po, ano po yung ating pinag-aralan? Breakthrough discipline that empowers. Sabi nga pong ganoon, ang taong may disiplina sa pagbibigay, a person who have discipline in tithes and offering. Yung mga tao na kung saan may disiplina sa pagbibigay ng ating mga ikapo sa Panginoon. Sabi nga kanina, a disciplined person have, number 1, self-control. Amen. Kaya nga po tayo magkaroon din po ng self-control sa ating pong mga tithes and offering. Ano self-control, Kuya Sael? Kinakailangan po, bawat pagsweldo po natin, itabi na po natin yung ikasampung bahagi ng ating pong kinikita. Amen po. Bakit? Kasi baka mamaya, makita tayo sa Shopee, babawasan po yung ating tithes and offering. Ating pong tithes sa Panginoon. Kaya magkaroon po tayo ng disiplina sa pamamagitan ng ating pong mga self-control. Amen? Pangalawa, sabi pong gano'n, kanina ni Brother Gan, magkaroon tayo a disciplined person have, sabi gano'n, I follow the rules. Sabi, sumusunod tayo sa utos. Ang utos po ng Panginoon, ibagay po natin yung ating pong ikasampung bahagi ng ating pong kinikita sa Panginoon. Kaya, follow the rules. Amen po. Pangatlo, sabi, consistency. Kinakailangan po, consistent yung ating tithes sa Panginoon. Hindi, magbibigay ako ngayon, susunod buwan, hindi naman. Magbibigay ako, dapat, pero na lang kung dinodoble mo, di ba, Tinita?
Di ba na lang kung dinodoble natin? Minsan nga sinasabi, ihiramin ko muna yung tithes ko. At sa susunod na buwan, dodoblehin ko naman. Buti kung gano'n. Pero maganda, consistent yung ating pagbibigay sa Panginoon. Palagian at maging yung ating offering sa Panginoon. Amen po? Kaya, person, we have discipline, kinakailangan magkaroon din po tayo ng disiplina sa ating pong pagbibigay. Amen po? Sige po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba, dinadakila, niluwalhati po namin ang iyong dakilang pangalan. Maraming po salamat sa pagkakataong na ito, Lord God, na kami po ay magbibigay ng aming mga tithes and offering para po sa iyong gawain. Salamat ng marami sa mga bagay, Panginoon, na pinagkakalo mo sa amin, sa aming mga trabaho. Kami po ay may lakas na nagmumula sa iyo, nakakapaghanap buhay. Hayaan mo naman po, Panginoon, na kami ay patuloy na andon yung puso na masayang-masayang nagbibigay po para po sa iyo. Binibigay po namin, Lord God, ang aming pong mga tithes na kung saan, Panginoon, ay magkakaroon kami ng kung saan ay self-control sa mga bagay, Panginoon, na pagnanasa ng aming mga pansariling kagustuhan. Iiwasan namin to upang sa ganun, Lord God, makapagbigay kami ng aming ikasampung bahagi sa iyong gawain, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, kami ay susunod kung ano ang nais mong pinapagawa po sa aming mga buhay. At kami, Panginoon, ay palaging magbibigay ng aming mga tithes and offerings sa iyong gawain, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Bless mo po, Lord God, ang bawat anak mo na kung saan, Panginoon, andun yung puso na mayroong kagalakan sa pagbibigay. Ano man ang kanilang mga trabaho, ano man yung kanilang pinagkukunan, Lord God, ng mga kaloob nito, i-bless mo po sila, Lord God. Hayaan mo ang kalakasang nagmumula sa iyo, patuloy nila yung maranasan, ingatan mo po ang kanilang mga kalusugan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo ang pabor na nagmumula sa iyo, ipagkaloob mo po, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord, ang promotion, pagtaas ng sahod, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Maraming po salamat, Lord God, sa umagang ito. Ngayon din po yung ating mga kapatid na maglilikom ng mga kaloob nito. I-bless mo rin po yung kanilang mga buhay, O God, sa pangalan ni Jesus. Ang aming pong finance ministry, pagpalain mo rin po sila, bigyan ng katalinuhan, Lord God, sa paghawak ng mga kaloob na ito sa pangalan ni Jesus. Maraming po salamat sa iyo pong pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen and amen.